Sa isang liblib na lugar sa Antique, may mag-asawang nanirahan doon na hindi biniyayaan ng anak, sina Julio at Sema. Sa 14 na taon na pagsasama nila, kahit isang anak, wala man lang nabuo sa kanila. Hindi lubos maisip ng mag-asawa kung bakit hindi man lang sila magkaroon ng anak, kahit pareho naman silang walang diferensya. Mahal, bakit napakadamot niya sa atin? Kahit isang anak man lang, hindi niya tayo binigyan. Daing ni Sema sa kanyang asawa. Ngunit tiningnan lang siya ng kanyang asawa na naaawa sa kanya at niyakap upang hindi ito malungkot. Ngunit isang araw, habang nagwawali si Sema sa kanilang bakuran, may narinig itong iyak ng sanggol. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil ang akala niya ay guni-guni niya lamang ito o dahil sa pananabik niya lang na magkaroon ng anak. At habang patuloy ang kanyang pagwawalis, hindi pa rin tumitigil ang pag-iyak ng sanggol. Nagtataka na siya dahil pakiramdam niya hindi na talaga ito guni-guni at totoong iyak na talaga ng bata ang naririnig niya. Kaya sinubukan niya itong hanapin at lumabas siya ng kanilang bakod at doon niya nakita ang sanggol na nakalagay sa basket. Hala, bakit may sanggol dito? Pagtataka niya at gulat na gulat ito sa nakita. Palingalinga siya baka makita pa niya ang nag-iwan sa isang sanggol na lalaki sa tapat ng kanilang bahay. Ngunit bigo itong makita, kaya kinuha niya ito at dinala sa loob ng bahay. Julio! Julio! Halika nga dito! May nakita akong sanggol! Julio! Sigaw ni Sema sa kanyang asawa at dali-dali namang lumapit ang asawa kay Sema na may pagtataka. Sema, saan mo nakitang batang yan? Pagtatanong ni Julio. Abay, sa labas ng bakod natin. Sagot naman ni Sema na malaki ang ngiti sa kanyang asawa. Sobrang natutuwa si Sema sa sanggol, kaya imbis na dalhin nila ito sa barangay para i-report, minabuti na lang nila na manahimik dahil matagal na nilang gusto na magkaroon ng anak. Sa kabila ng saya ng mag-asawa, may matang nakamasid sa kanila na sobrang lungkot at iyak ang nadarama. Ito ay si Luisa, ang nanay ng sanggol na nag-iwan sa labas ng kanilang bahay. Anak, para naman sa'yo ang aking ginawa. Ayokong makita ka na pagpiyasahan ka ng angkan ko at ng kambal mo dahil ikaw ang naiiba sa kanila. Saad ni Luisa habang ito ay papalayo na sa bahay ng mag-asawa. Si Luisa ay nanggagaling sa lahi ng mga aswang, ngunit nagmahal ng isang tao na para sa kanilang angkan, ang tao ay pagkain nila. Lingid sa kaalaman ng lahi nila, umibig ito sa tao kahit na ipapakasal siya sa kapwa niya aswang upang ang kanilang magiging anak ang maging tagapagmana ng pagiging pinakamalakas na aswang sa angkan nila. Si Amiel ay isang tao na handang ibuwis ang buhay para kay Luisa, ngunit nabigo lang ito hanggang sa namatay ito dahil nahuli sila na gusto niya itakas si Luisa sa kanilang lahi. At pagkatapos nila gawing pagkain si Amiel, pinakasal nila ito kay Franco kahit ito ay buntis sa tao. Dumating na ang araw ng kanyang panganganak at hindi alam ng lahat na kambal ang anak ni Luisa. Tanging siya lang at ang kumadrona ang nakakaalam na kambal ito. Luisa, kambal ang anak mo. Saad ng kumadrona sa kanya. Tinago nila ito dahil pagkalabas pa lang ng kambal, naaamoy agad ng aswang na kumadrona na tao ang isang sanggol dahil tapat ito kay Luisa. Isang tao at isang aswang na mga lalaki ang sanggol mo, Luisa. Sinabi niya ang totoo sa babae, kaya napagdesisyonan nila na itago sa mga kalahi nila na kambal ang anak nito at ang isa ay may dugo ng tao.
Kaya dinala agad ito ni Luisa sa bahay ng mag-asawa na Julio at Sima. Bumalik na si Luisa sa isang kambal na si Joaquin at siya lang ang pinakita nila sa kanilang mga kalahi. Tuwang-tuwa naman si Franco dahil nagkaroon na sila agad ng anak ni Luisa at nasisigurado niya na ito na ang tagapagmana at magpaparami ng kanilang mga lahi. Ikaw ang magiging pinuno sa buong angkan natin, anak. Saad pa ni Franco habang itinaas niya ang sanggol sa harapan ng kanilang angkan. Nagdiwang ang mga ito dahil sa tuwa na nadarama sa pagdating ng tagapagmana ng kanilang lahi. Ngunit nalulungkot si Luisa nang maalala niya si Miguel sa puder ng mga tao. Hindi niya maalagaan ang isa niyang anak dahil sa kanilang angkan ng mga aswang, kaya nahiwalay ito sa kanya at sa kambal nito. Hindi niya alam ang mangyayari sa huli kung magkakasalubong ang dalawang kambal. Sa bahay naman ni Sima at Julio, sobrang tuwa na mag-asawa dahil dumating na ang sanggol sa kanilang buhay. Pinangalanan nila ito na Gabriel dahil para sa kanila, bigay ito ng may kapal. Lumipas ang maraming taon, lumaki na ang kambal sa puder ng mga tao at ng mga aswang. Si Gabriel ay napakatalinong bata. Mula kinder hanggang high school, nangunguna ito sa klase. At sobrang bait nito at matulungin sa kapwa, maging bata man ito o matanda. Magalang at masunurin at may takot sa Diyos. Kabaliktaran naman sa kambal niyang si Joaquin dahil maraming tao na ang nabiktima nito at kinakatakutan sa lahi nila. Halos hindi na ginagalang ang ina nito dahil lumaki siya na si Franco ang kanyang sinusunod. "Nay, Tay, nandito na po ako," sigaw ni Gabriel habang papasok siya sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa siya dahil may ibabalita na naman siya sa mga magulang niya. "Oh, anak, dito ka na pala. Halika nga dito. Mukhang masaya tayo ngayon ah." Saad naman ni Sema sa kanyang anak. Agad na kinuha ni Gabriel ang certificate niya at pinakita sa kanyang mga magulang na siya na naman ang nangunguna sa klase nila. Tuwang-tuwa naman ang mga ito dahil sa ibinalita ng kanilang anak. At habang naghahanda na ng hapunan si Sema, nakita niya sa telebisyon ang balita tungkol sa mga taong nawawala at sa mga taong natatagpuan na wakwak ang tiyan at mga dibdib nito. Grabe na talaga ang panahon ngayon. Nakakatakot na pagsapit ng dilim. Saad ni Sema habang nakaupo sila sa hapagkainan. "Kaya ikaw, Gabriel, wag na wag kang papagabi ng uwi ha. Dahil ang nanay mo mas mauunang mamatay sa'yo kung anong mangyayari sa'yo sa daan." Saad ni Julio sa anak nila. "Opo, itay. Tsaka nay, wag na po kayong mag-alala. Kayang-kaya ko ang mga yan. Ako pa." Pagbibirong sagot ni Gabriel sa kanila. Kinaumagahan, walang pasok si Gabriel sa eskwela, kaya pumunta ito ng palengke upang bibili ng ulam. Nang biglang may nasagi itong magandang babae. "Ay, sorry po Ali, hindi kita napansin eh." Saad nito sa babaeng nakabangga niya. Subalit ngiti lang ang iginawad ng babae sa kanya. At hindi kalayuan, may nakita si Gabriel na matandang babae na tatawid na sana sa daan nang biglang may humarurot na sasakyan. Tinakbo niya ito at nagulat din siya sa bilis ng kanyang takbo na halos hindi niya ito namamalayan. "Nanay, okay lang po ba kayo?" tanong niya sa iniligtas niyang matanda. Tango lang ang sagot ng matanda sa kanya at halos nagulantang ang matanda nang makita ang kanyang muka. Naramdaman niya kasi na ang taong lumigtas sa kanya ang sinasabi sa pangitain niya na siya ang papatay sa tagapagmana ng angkan ng mga aswang. Sa bahay naman ni Joaquin, halos padabog itong pumasok sa kwarto niya na ipinagtataka ng mga magulang niya. "Anong nangyari sa anak natin, Luisa?" tanong ni Franco sa kanyang asawa. "Joaquin, iho, halika dito. Anong problema mo?" Ngunit walang sagot na narinig si Luisa at tanging pagwawala lang ang nadinig nila
sa loob ng kwarto ni Joaquin. Dali-dali namang kinatok ito ng kanyang ama at pinagbuksan naman ito ni Joaquin para makapag-usap sila. Anak Joaquin, anong nangyari sa'yo at bakit ka nagkaganyan? Tanong ni Franco sa kanya. Halos galit na galit ito nang sumagot sa ama-amahan niya. Ama, nakakainis ang guro namin. Sinabihan ko na siya na ayaw kong sumagot eh. Pinahiya ba naman ako sa buong klase? Oh, ano bang dapat gawin sa mga taong nagpapahiya sa ating anak? Nakangiting saad ni Franco sa kanyang anak. Ganoon din ang ngisi ni Joaquin dahil nakuha niyang ibig sabihin ng kanyang ama. Tinuruan niya kasi ito na kapag may nagpapahiya sa angkan nila, kamatayan agad ang kahinatnan sa kung sino man ang umaagarbyado sa kanilang lahi. Lumipas ang 3 araw, natagpo ang patay ang guro ni Joaquin sa loob ng sariling apartment nito. Wakwak ang tiyan na halos wala na itong dugo. Ikinagulantang naman ng mga kapitbahay nito at umabot ito sa lugar ni Gabriel ang karumaldumal na sinapit ng guro. Wala na talagang pinipili ang mga masasamang nilalang na ito. Kawawa naman ang guro na yun. Saad nito sa kanyang isipan. At nang pumunta na naman siya ng palengke, ay may nakabangga na naman itong ali. Nginitian lang siya nito at humingi ito ng pasensya. Pagkatapos ay dali-dali siyang umalis dahil sa iya. Kinabukasan, pumasok ito at nagulat siya dahil ang bago nilang kaklase, ang babaeng nakabanggaan niya sa palengke. Class? May bago tayong kaklase. Siya si Luna. Pagpapakilala ng guro nila. Tumayo si Luna sa gitna at nagpakilala sa kanila. Ang daming humahanga sa taglay na ganda nito at isa na roon si Gabriel na nakatulala at nakatuon lang ang tingin sa dalagang nagsasalita. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Luna, umupo ito malapit sa upuan ni Gabriel. Saka dumating naman ang magulang ni Joaquin upang ihatid ang uniko iho nila at may pakilala sa guro na siya ang bagong estudyante nila sa klase. Magandang umaga sa iyo, Teacher Ann. Ito pala ang nag-iisang anak ko na si Joaquin. Dito na siya papasok sa paaralan ninyo. Nakangiting saad ng ama ni Joaquin. Natuwa naman ang guro dahil sa pagkakakilala nila. Mabait itong tao si Franco at matulungin. Kaya welcome na welcome ang mga ito sa paaralan nila kahit public school lang ito. Joaquin, iho, maaari ka bang tumayo at magpakilala sa mga kaklase mo? Tanong ng guro ni Joaquin. Tumayo naman ito at nagpakilala ng maayos. At pagkatapos niyang magpakilala, umagaw sa kanyang paningin ang kagandahan ni Luna. Kaya nagdesisyon ito na uupo sa tabi ni Luna. Hay, pwede bang makiupo sa tabi mo? Tanong nito sa dalaga. Pumayag naman si Luna na uupo sa tabi niya si Joaquin. Nginitian naman ito ni Gabriel. Ngunit naging seryoso naman ang mukha niya rito. Maya-maya ay nag-break time na sila. Sabay nilang niyaya si Luna, kaya walang pagpipilian ng dalaga kung sino ang sasamahan nito. Ganito na lang. Sige, sabay na lang tayong 3 kumain. Saad nito sa 2 binata. Nagpatiuna si Luna ng lakad at sunod naman ang 2 sa kanya papuntang kantina. At nang umupo na sila, biglang umagaw sa pansin ni Joaquin ang pasaway ng mga estudyante na parang siga. Kaya pinuntahan niya ito at hinamon ng suntukan. Hindi naman umayaw ang mga ito. Ilang minuto lang ang lumipas. Halos bali-bali na ang katawan ng mga ito sa ginawa ni Joaquin. Bakit mo naman sila pinatulan? Wala kang pake. At ikaw, ayokong makita na palagi kang nakabuntot kay Luna, ha? Pagbabanta ni Joaquin kay Gabriel. Tango na lang ang sagot ni Gabriel dahil ramdam nito na masama ang ugali ni Joaquin. Kaya sa mga sumunod na araw, umiiwas na ito kay Luna. At iyon naman ang pinagtataka ng dalaga. Lumipas pa ang mga araw,
Palagi na lang maraming natatagpo ang mga bangkay, nawakwak ang mga tiyan. Kaya nanawagan na ang pahayagan na mag-ingat ang lahat dahil hindi ligtas ang lugar nila dahil sa mga pangyayari. Napanood naman ng matandang albularya na si Ursula ang balita sa TV. Kaya nagdesisyon itong hanapin ang tutugi sa pinuno ng mga aswang upang tapusin ang lagim na nagaganap sa bayan nila. Kailangan ko siyang mahanap upang matapos na ang kasamaan ng pamilya mo, Franco. Saad nito sa isipan niya. Kaya bumalik sa palengke ang albularya at nagbabaka sakali na makita muli si Gabriel at makausap niya ito tungkol sa kanyang pangitain at sabihin na siya ang itinakda. Araw ng Sabado, nang nagpasya na pupunta sa palengke si Gabriel dahil inutusan ito ng nanay Sima niya na bumili ng kanilang uulamin. Gabriel, anak, eto na ang pera at bayong at saka andyan na rin sa papel nakalista lahat ng mga bilihin mo, ha? At huwag na huwag kang tatagal at baka mabiktima ka ng mamamatay tao. Naintindihan mo ba? Sinusunod naman ni Gabriel ang pagpapaalala ng kanyang ina at pumunta na siya ng palengke. At habang naglalakad ay may tumawag sa kanya. At nang makilala niya ito, ay ito ang matandang babae na kanyang tinulungan. Iho! Iho! Mabuti na lang nakita kita muli. Gusto ko sana magpasalamat sa iyo. Saad ng matanda sa kanya. Pinaunlakan naman ito ni Gabriel. Dinala siya ng matanda sa lugar na hindi masyadong matao at kinausap siya tungkol sa pangitain nito. Nagulat naman si Gabriel dahil sa mga narinig niya at kung bakit siya ang itinakda ayon sa matandang albularya. Nanay, hindi ko po kayo maintindihan. Bakit po ako? Simpleng tao lang po ako eh. Paliwanag ni Gabriel sa matanda. Hindi na nag-atubili pa sa pagsaysay ang matanda at nagpakilala ito na isa siyang albularya. Kaya alam niya na si Gabriel ang tinutukoy ng kanyang pangitain at nag-isip naman ng maigi si Gabriel bago niya ito tinanggap. Nagpasalamat naman ang matanda at binigyan niya ito ng librong maliit na kulay itim at lumang-luma na ito. Iho, eto, tanggapin mo ang librong ito. Makakatulong ito sa dapat mong gawin. Basahin mo ng paulit-ulit upang hindi mawala sa isip mo. Pag nagawa mo na, puntahan mo agad ako. Bili ng albularya sa kanya. Ginawa ni Gabriel ang bili ng albularya hanggang sa natutunan niya ito lahat makalipas lang ng ilang buwan na pag-aaral sa librong itim. At pagkatapos nito, nagdesisyon siya na puntahan ng matandang albularya. At pagdating niya sa bahay ng matanda, ibinigay sa kanya ang kalasag laban sa aswang at isang kwintas para proteksyon sa kanya. Tinuro ng matanda kung paano ito gamitin. Nanay Ursula, salamat po sa lahat ng turo mo sa akin. Dahil po rito, mapoprotektahan ko na ang bayan natin. Pasasalamat ni Gabriel sa albularyang si Ursula. Isang araw nagulat si Gabriel nang bumisita si Luna sa bahay nila. Hindi niya akalain na sinadya pa siya nito kahit malayo ang bahay nila. "O Luna, napabisita ka. Anong pakay mo sa akin?" Ano kasi? Natapos lang ang klase, hindi man lang tayo nag-usap. Pinapapasok ni Gabriel sa bahay si Luna at kiniwento ni Gabriel ang dahilan kung bakit ito umiiwas sa kanya dahil ayaw niya na magkagulo sila ni Joaquin dahil lang sa kanya. Naintindihan naman ito ni Luna at dahil sa wala ng pasok sa eskwela ay pwede na silang palagi na magkita at mag-uusap dahil hindi na nila kasama si Joaquin. Samantala, sa bahay naman ni Joaquin, nagdiwang ang mga ito dahil sa mga nabihag nilang kadalagahan upang gawing handa sa kanilang kasiyahan. Hindi alam ni Joaquin na siya ang susurprisahin ng kanyang ama dahil ililipat na sa kanya ang pagiging pinuno ng mga aswang. "Ama, masaya ka ba sa pasalubong ko?" tanong nito sa kanyang ama.
Siyempre naman anak, dahil sa gabing ito ng paghahanda, ipapasa ko na sa iyo ang pagkapinuno ng lahi natin. Tumawa ng sobrang lakas si Franco dahil sa sobrang saya ng kanyang nadarama. Dahil uupo na sa trono ang pinakamakapangyarihan sa mga aswang. Habang sa isang sulok ng kwarto, umiiyak naman ang ina ni Joaquin. Dahil sa naalala niyang isang anak niya na nasa puder ng mga tao. Nag-aalala ito dahil nalaman niya na si Gabriel ang itinakda upang patayin si Joaquin, ang pinuno ng mga aswang. Hinding-hindi mangyayari ito sa mga anak ko. Hanggat nandito ako, hindi ako makapapayag. At sa pagsapit ng gabi ay naghahanda na ang lahat dahil sa pagsaksi sa pagkapinuno ni Joaquin. Nagtipon-tipon na ang mga ito, saka naman lumabas ang mag-ama habang nakasunod din si Luisa sa kanila. Ngayong gabi, masasaksihan ninyo ang pagsalin ko sa pagiging pinuno ng mga aswang sa aking nag-iisang anak. Siya ang pinakamalakas na aswang sa lahi natin. Saad nito sa harapan ng mga kalahi nila. Nagdiwang ang lahat ng mga aswang pagkatapos maipasa ni Franco ang pagkapinuno niya kay Joaquin, kasabay ang pinakamalakas na kapangyarihan nito. Natuwa naman si Joaquin dahil wala nang makakatalo sa kanya. Salamat Ama, at simula ngayon, ako na ang pinakamakapangyarihan at pinakamalakas sa lahi natin. Pangako, hindi ko hayaan na masaktan kayo ng mga tao. Sila ang mga pagkain natin, kaya dapat sila matakot sa atin. Pahayag ni Joaquin sa kanyang ama. Naghiyawan ang mga ito sa sobrang saya dahil sa mga pangako ni Joaquin sa kanila. Hindi talaga alam ni Joaquin na kahit isa siyang aswang, may dugo pa rin siya ng tao. Dahil ang totoo niyang ama ay hindi aswang. Sa kabilang banda naman, sa bahay ni Gabriel, masayang nagsalo-salo ang mga ito dahil sa tagumpay ni Gabriel. Anak, salamat dahil lumalaki kang matalino at mabait. Seryosong sabi ni Mang Julio sa kanyang anak. Nagtataka naman ang mag-ina dahil sa gitna ng kasiyahan nila, bigla na lang nagseryoso ang padre di pamilya nila. Julio, anong problema? Tanong niya sa kanyang asawa. Gusto na kasi niyang ipagtapat ang totoong pagkatao ni Gabriel dahil para sa kanya, ang laki na ng kasalanan nila sa anak nila dahil sa pagtago ng buong pagkatao ni Gabriel. Bakit po itay? May sasabihin po ba kayo sa akin? Tanong niya sa kanyang ama. Oo anak, tungkol sa pagkatao mo. Nagulat si Sima sa sinasabi ng kanyang asawa. Biglang tumayo ito at nakiusap sa asawa na hindi muna. Ngunit hindi ito nakinig. Inamin niyang totoo sa kanilang anak. At hindi naman nagulat si Gabriel dahil ang hindi alam ng mga magulang niya na narinig niya lahat ang pag-uusap ng magulang niya tungkol sa kanya. Inay, itay, matagal ko na pong alam na hindi niyo ko anak. Pagtatapat nito sa kanyang mga magulang. Hindi alam na mag-asawa na alam na pala ni Gabriel. Ngunit hindi naman siya pinabayaan na mag-asawa. At mahal na mahal siya nito. Kaya hinayaan na lang niya. Anak, hindi ka nagalit sa amin? Hindi po inay. Nagpapasalamat pa nga ako eh. Dahil kayo ang magulang ko. Dahil pinalaki niyo po ako ng tama at may takot sa Diyos. Paliwanag niya sa kanyang ina. Dumating na ang araw na sisimulan na ni Gabriel ang kanyang tungkulin upang hindi na masaktan ng mga aswang ang mga tao. At pagsapit ng gabi, kusang lumalabas si Gabriel na hindi nalalaman ng kanyang mga magulang upang hindi mag-alala ang mga ito. Nang nasa daan na siya, dinig niya na may humihingi ng tulong. Isang buntis na hinahabol ng aswang, kaya kaagad siyang humarang sa aswang. Nagulat naman ito nang biglang hinataw siya ng buntot pagi at sinabuyan siya ng asin. Sumisigaw na papalayo ang aswang at pinuntahan ni Gabriel ang buntis at nagpasalamat ito sa pagligtas sa kanya. Sa susunod po,
pagsapit ng gabi, wag na po kayong lalabas. Buntis pa naman po kayo. Paalala nito sa babae. Samantala, ang aswang na kanyang nakasagupa ay hindi pala ito napuruan. At nang makauwi sa lungga nila, sinabi niya agad kay Joaquin na may humarang sa kanya. Matapang na tao ang nagligtas sa buntis, kaya nanggagalaiti naman ito sa galit. Sino naman kaya yon? Galit na sigaw nito. Sa sobrang galit ni Joaquin ay nagpatawag ito ng tauhan upang hanapin ang taong ito at patayin. Sumunod naman ang mga aswang sa utos ni Joaquin. Gabriel, anak, palagi ka bang lumalabas tuwing gabi? Opo inay, nagpapahangin lang. Alibay niya sa kanyang ina. Akala kasi ni Gabriel, hindi siya naramdaman ng kanyang ina tuwing lumalabas siya sa gabi. Nag-aalala kasi ang kanyang ina na baka siya ang pagbintangan na nambibiktima sa mga tao. At habang sila nag-uusap, dumating naman si Luna na may dalang ulam para sa kanila. Magandang araw po at sa'yo, Gabriel. Nakangiti ito sa kanila at nagtataka na rin sila dahil sa palagi nilang itong bumibisita. Samantala, nalaman ni Joaquin ang ginagawa ni Luna, kaya nagalit naman ito at inutusan ng mga tauhan na kidnapin at dalhin sa kanilang kuta ang dalaga. Gabriel, uuwi na ako. Salamat dahil napasaya ko kayo ngayon. Kinikilig niyang pagsabi kay Gabriel. Sige Luna, mag-iingat ka sa daan ha. Paalala ni Gabriel sa dalaga. Pagkatapos ihatid sa sakayan ni Gabriel si Luna, ay napansin niya ang mga kalalakihan na nakatingin sa kanya. Parang pinakiramdaman lang siya ng mga ito. Nang biglang nilapitan siya ng isa at ang buong akala niya ay magtatanong lang ito, nang biglang sinaksak siya ng dala nitong kutsilyo. Kaya agad siyang natumba dahil hindi siya nakapaganda sa nangyari. Rumisponde naman ang mga nakakita sa kanya at kaagad siyang dinala sa ospital. Gabriel, anak, yun na nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Paninisi nito sa anak niya. Sima, daplis lang yon. Hindi naman siya napuruan eh. Pagpapakalma ni Julio sa asawa. Mabuti nilang hindi ito napuruan at nang gumaling na ito, agad naman silang pinauwi. At kinagabihan, nakita nila sa balita ang panawagan ng ina ni Luna sa TV. Dahil simula nang pumunta ito sa bahay ni Gabriel, hindi na nakauwi si Luna sa kanila. Nay, tay, nawawala po si Luna. Ano? Sino naman ang kumuha sa kanya? Tanong nito kay Gabriel. Naalala naman ni Gabriel na noong araw na sinaksak siya kakahatid nilang kay Luna, ay napaisip siya. Hindi niya maisip kung sino ang pwedeng gagawa nito sa kaibigan niya. Kailangan ko puntahan si Nanay Ursula. Baka matulungan niya ako. Pagdating naman niya sa bahay ni Ursula, nakita niyang may kausap ito at isang babae na kaedaran lang kanyang ina. Hindi niya inaasahan na madinig ang usapan ng mga ito. Nanay Ursula, natatakot ako. Baka kamuhian ako ng anak ko. Naiiyak na saad nito sa matanda. Narinig ni Gabriel ang lahat ng pag-uusap nila at yung babaeng nakausap ni Ursula, iyon ang tunay niyang ina. Ipinadala niya ang albularya upang gabayan nito si Gabriel upang hindi ito maamoy ng kanyang kapatid. Nagulat si Gabriel na may kakambal pala siya at walang iba kundi si Joaquin, ang pinuno ng mga aswang. Kaya nalilito siya kung paano niya papatayin ang pinuno ng mga aswang. Inay Ursula, bakit kayo naglihim sa akin? Biglang sabat ni Gabriel sa pag-uusap ng mga ito. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dalawang matanda nang sumingit si Gabriel sa usapan nila. At nang tinanong sila ni Gabriel, inamin naman nila lahat at niyakap ni Luisa ang kanyang anak. Ganoon din naman si Gabriel dahil hindi ito marunong magalit sa mga mahal niya sa buhay, kung kaya madali lang siyang magpatawad. Tinanggap niya ang katotohanan na anak siya ng aswang
at ang kakambal niya ay pinuno ng mga ito at siya ang nakatakda na patayin ang pinuno ng mga aswang kung kaya nag-iisip siya ng maigi. Sa bahay naman ni Joaquin, nakagapos si Luna sa isang kwarto na malawak. Nagtataka ito noong nagkamali na siya dahil iba na ang nakikita niya. Iniisip niya ang nangyari at hindi niya ito maalala nang biglang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Joaquin. Joaquin, ano tong ginagawa mo? Bakit ako nakatali? At nandito sa bahay mo? Pagtatanong ni Luna sa binata. Ikaw magiging ina ng aking mga anak. Maikling sagot ito na nakangisi. Natakot naman si Luna sa inaasal ni Joaquin at nang lumapit ito sa kanya, pabulong niya itong pinagsabihan na ayaw niya na may kahati siya kay Luna. Kaya napaiyak na lang ang dalaga sa sinasabi nito dahil naalala niya si Gabriel. Baliw ka na, Joaquin. Baliw. Kahit kailan, hinding-hindi kita mamahalin. Sigaw nito kay Joaquin. Biglang sinampal ito ni Joaquin at sinabihan na kung mapupunta man lang siya kay Gabriel, mas maigi na gawin na lang itong pagkain. Nanginig sa takot si Luna dahil napagtanto niya na lahing aswang si Joaquin at tumatawa naman si Joaquin habang papalabas ng kwarto. Tamang-tama paglabas ni Joaquin sa kwarto, dumating naman ang kanyang ina. Nalaman niya na may bihag na naman ito kung kaya kinausap niya ang kanyang anak. Joaquin, ano na naman ito? Bakit may bihag ka na naman? Pwede ba ina? Huwag kang makialam. Sabay talikod sa kanyang ina. Wala namang nagawa si Luisa kundi hayaan ito na umalis. Tiningnan naman niya ang kwarto at dali-dali niya itong binuksan. Nakita niya ang babae na umiiyak habang sinasambit ang pangalan ni Gabriel. Kaya tinatanong niya kung kaano-ano ng babae si Gabriel at sinabi naman ni Luna ang lahat sa ina ni Joaquin. Kaya halos maguho ang kanyang mundo dahil hindi lang magkaaway ang kambal niya kundi magkaribal pa. Kaya litong-lito ito sa mga nangyayari at sinisisi niya ang lahi nila at magulang niya kasama na roon si Franco. At habang nagpapagaling si Gabriel, nabalitaan niya sa kanyang inang si Luisa na nasa kanila si Luna kaya gumawa ito ng paraan upang maitakas si Luna. Gabriel, anak, dito kayo dumaan ni Luna para hindi kayo makita ng mga bantay. Opo ina, salamat. At nang magawang maitakas ni Gabriel si Luna, dumating naman si Joaquin at ang mga tauhan nito. Pinadakip niya ito ngunit lumaban si Gabriel. Napatay niya ang lahat ng kasama nito, ngunit hinayaan niya si Joaquin dahil kakambal niya ito at hindi niya kayang saktan. Hindi kayo makakalabas ng buhay dito, Gabriel. Saad ni Joaquin dito. Hindi kita lalabanan, Joaquin. Paalisin mo lang kami ni Luna. Pakiusap ni Gabriel dito. Hindi nakinig si Joaquin at susugurin niya na sana ang dalawa, ngunit minabuti na lang na tumakbo ni Gabriel kaysa masaktan niya ang kakambal niya. Luna, dito ka dumaan. Mauna ka na at ito ang asin. Kapag may makasalubong kang aswang, sabuyan mo lang nito at tiyak mamamatay na ang mga yon. Nakinig naman si Luna kaya naghiwalay sila ng daan at si Gabriel naman ay nagpapahabol kay Joaquin upang makaligtas si Luna. At nang mapagtanto ni Gabriel na nailigaw niya si Joaquin, napadpad ito sa labasan ng kanilang dinaanan. Nang biglang lumabas si Franco at Joaquin, nakasama ang kanyang ina at si Luna na parehong may tali habang hinahawakan sila ng mga aswang. Maligayang pagdating, itinakda. Mabuti, dahil hindi mo hinahayaan na mamatay ang babaeng mahal mo. Saad nito kay Gabriel. Pakawalan niyo sila. Huwag niyo silang idamay. Sigaw pa ni Gabriel. Ngunit parang bingi si Franco at Joaquin hanggang sa pinalabas nila ang mga humahawak sa nanay Sima niya at tatay Julio niya. Dahil doon, sumiklab ng gusto ang galit ni Gabriel dahil nakita niyang maraming pasa ang tatay Julio niya at nanay Sima niya. Kaya hindi niya napigilan ang kanyang galit
at biglang nagpalit anyo bilang isang aswang. Kaya naman nagulat ang lahat ng naroroon. Anong nangyari? Bakit naging kagaya ka namin? Utal-utal na tanong nito sa binata. Nang biglang sugurin ni Gabriel ang mga umahawak sa magulang niya at patay na ang mga ito nang bitawan sila ni Gabriel. Tumakbo naman ang mag-asawa papalayo sa mga aswang habang umiiyak dahil hindi nila alam ang nangyayari sa anak nila. Tumakbo naman si Franco habang nag-aaway ang kambal sa parehong anyo nila bilang mga aswang. Papatayin kita, Gabriel. Aswang ka rin pala. Hindi kita kayang patayin, Joaquin. Hindi na nakapagsalita si Gabriel dahil sinugod siya ni Joaquin upang patayin gamit ang matutulis niyang kuko nang biglang pumagit na ang ina nilang si Luisa. Tumagos ang mga kuko ni Joaquin sa dibdib ng kanyang ina at pareho silang nagulat habang unti-unting bumabalik sa dati nilang anyo. Ina! Patawad po, ina! Sigaw na umiiyak si Joaquin habang yakap-yakap ang ina na naghihingalo. Dahan-dahan namang lumalapit si Gabriel na umiiyak. Ina! Ina ko! Bakit sinanggam mo para sa akin? Umiiyak na nagtatanong si Gabriel sa kanyang ina. Niyakap nila si Luisa at nagtataka naman si Joaquin sa pagtawag na ina ni Gabriel kay Luisa. Ngunit pinalapit ito ni Luisa bago nagsalita. Joaquin, Gabriel, hindi kayo dapat ang magkaaway dahil mga anak ko kayo. Joaquin, siya si Miguel, ang kakambal mo. Pagtatapat ni Luisa kay Joaquin bago ito nalagutan ng hininga, inilahad niya lahat kay Joaquin ang buong katotohanan. Ngunit tumakbo ito ng papalayo at sa akala ni Gabriel, hindi ito tanggap ni Joaquin. Kaya hinayaan niya itong lumayo. Lumapit naman ng tatlo upang alalayan si Gabriel hanggang sa umuwi na sila sa kanilang bahay. Ibinorol nila si Luisa at pagkatapos ng libing, nag-usap si Gabriel at Ursula kung paano niya mahanap si Joaquin at Franco. Gabriel, iho, kapag mahanap mo na sila, isipin mo, ang pinuno ang dapat mawala upang matapos na ang lagim sa bayan natin. Tumango-tango na lang si Gabriel habang papaalis upang hanapin ang dalawa. Samantala, sa kuta ni Franco kasama si Joaquin, ay hindi pinahalata ni Joaquin na alam na niya ang totoo na hindi niya ito ama. Kaya nagkunwari itong tapat pa rin kay Franco. Papa, ano na po ang plano ninyo? Tanong nito sa kanyang ama. Hanapin si Gabriel at patayin. Pagbabayaran niyang ginawa niya sa angkan natin at sa ina mo, anak. Nanggagalaiti ito sa galit. Sinusulsulan niya ito upang magalit ng gusto si Joaquin kay Gabriel. Ganon din ang pinapakita ni Joaquin upang hindi siya mahalata ng kanyang ama-amahan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Joaquin, alam na ni Franco na hindi niya ito tunay na anak. Kaya pinaglaruan niya ang buhay ni Joaquin upang lalaki itong may galit sa ina. Ngunit hindi niya rin inaasahan na nalaman na ni Joaquin ang mga ginagawa niya rito. Joaquin, anak, patayin mo si Gabriel. Siya ang hahadlang sa pagiging pinuno mo sa angkan natin. Opo, ama. Pinatay niya si ina, kaya magbabayad siya sa akin. Nang biglang may humahangos na tauhan nila papunta sa kinaroroonan nilang mag-ama. Tinanong nila ito kung bakit at sinumbong ng tauhan nila na papunta si Gabriel sa kuta nila kaya naganda ang mga ito. Nandito na ako sa kuta nila. Ramdam ko ang presensya nila at naaamoy ko ito. Kaya nagmanman muna si Gabriel nang biglang sinugod ito ng tauhan ni na Franco. Hindi naman ito nakatama kay Gabriel dahil sa bilis at leksi ng kilos niya, kaya naunahan niya agad ang kalaban. Iniisa-isa ni Gabriel patayin ang mga bantay at nang makalapit na ito sa pintuan, bumakas ito ng kusa at nakita niya na nakaupo si Joaquin sa trono ng mga aswang at kalmado lang ito na nakatingin sa kanyang kakambal. Kunwari iniinsulto niya ito sa harapan ni Franco. Mabuti naman, Gabriel,
nakarating kang ligtas sa kuta namin. Umupo ka muna. Saad pa nito. Joaquin, alam mo na kung anong pakay ko sa inyong mag-ama. Galit na sagot ni Gabriel sa kapatid. Tiningnan ni Joaquin sa mata si Gabriel na may ibig sabihin. Nagdadalawang isip si Gabriel kung kakampi niya ito o kaaway. Kaya sinusunod niya ang bilin ni Ursula na ang pinuno ng mga aswang ang kailangang mamatay. Napagtanto niya na silang dalawa ay magkakambal na anak ng tao at hindi anak ni Franco. Kaya sinabayan niya ang mga drama ni Joaquin upang mapaniwala nila si Franco. Oh, ano pang hinihintay mo, Gabriel? Ito na ako sa harapan mo. Sinimula ng magkapatid ang tagisan ng kanilang puwersa at sa tuwing pagdikit nila ay gumagawa sila ng plano laban kay Franco. Kaya napaniwala nilang pinuno ng mga aswang na naglalaban ito ng patayan. Joaquin, patayin mo na siya. Siya ang hahadlang sa iyo sa pagiging pinuno ng mga aswang. Sigaw nito kay Joaquin. At habang nakipagbuno ang dalawa, nagdrama si Joaquin na natalo ito ni Gabriel. Hanggang sa sinilaw ni Franco ang kalasag ni Gabriel, natatama sana kay Joaquin. At nang silang dalawa na ang nag-aaway, matatalo ni Franco si Gabriel dahil natamaan niya ito ng ilang beses at nasugatan ito. Nang humihina na si Gabriel, ay susugurin na sana ito ni Franco nang biglang may tumarak na makuko sa kanyang likuran at tumagos sa kanyang puso. At nang tingnan ni Franco ang may gawa noon sa kanyang likuran, ay nakita niya si Joaquin sa anyong aswang. Joaquin, bakit mo ko sinaksak? Paghihingalo nito. Para sa pagsira mo sa pamilya ko, Franco. At ito para sa pagpatay mo sa ama ko. Itinarak naman ulit ni Joaquin ang kabilang kamay na may matutulis na kuko upang tuluyang magwakas ang buhay ng pinunong aswang. Patay nang bitawan ni Joaquin ang kanyang ama-amahan. Agad niyang nilapitan si Gabriel at binuhat. Dinala niya ito sa bahay nila at ginamot naman ito ni Ursula. Nang gumaling na ito, pinuntahan ni Sima at Julio ang kambal at nagpasalamat ito dahil pareho silang ligtas. Salamat naman at nagayos kayong magkapatid. Joaquin, simula ngayon, nanay at tatay na ang tawag mo sa amin, ha? Dahil kambal ka ni Gabriel at ituturing ka rin naming tunay na anak na katulad ni Gabriel. Naintindihan mo ba ako, Joaquin? Natuwa naman si Joaquin dahil tanggap siya ng pamilya na nagpalaki kay Gabriel. Simula noong napatay nila ang pinuno ng mga aswang, tumahimik na ang bayan nila at namuhay ng maayos si Joaquin kasama si Luna bilang mag-asawa. Sila ang nagkatuluyan dahil magkaibigan lang si Gabriel at Luna. Naging masaya ang pamilya nila dahil wala nang lagim na lumaganap sa kanilang bayan.